So tumataas po ang tsansa maging isang ganap na bagyo nitong ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So unti-unti pong umaayos yung organization at sirkulasyon itong ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng PAR. At bahagya pa nga tumaas ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Sa kasalukuyan, ito po ay nasa around 500 kilometers ang layo mula sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line. So narito po ang forecast analysis ng JMA o Japan Meteorological Agency para sa ating binabantayang sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pinapakita dito ang posibleng pagkilos nitong ating sama ng panahon papunta dito sa katimugang bahagi ng ating bansa, particularly dyan po sa area ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pinapakita rin dito na posibleng ang umakyat sa Tropical Depression category itong ating binabantayang sama ng panahon in the next 12 to 24 hours. Kung makapasok po yan sa ating PAR as a tropical depression, yan po ay tatawagin nating Bagyong Kabayan. Para sa JTWC ng US naman, umakyat naman sa medium hanggang high chance ang possibility nitong mag-develop into a tropical depression o bagyo in the next 12 to 24 hours. Ngayon, muli nating balikan itong ating satellite image. Sa kasalukuyan nga, nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility at malayo sa anumang bahagi ng ating kalupaan itong ating binabantayang low pressure area. Pero mula nga nitong mga nakaraang araw ay umaayos yung kanyang sirkulasyon at organization. So nagpapakita po ito ng unti-unting paglakas. Sa kasalukuyan po, nasa labas pa nga ito ng ating PAR at wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito pong mga kaulapan na ito ay outflow o yung buga ng hangin sa taas na bahagi ng ating bagyo. Yan po ay cirrus type clouds. Generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi pa ng Mindanao at Visayas. Nagpapakita naman ang ating haring araw pero dahil sa ating easterlies, posible po yung mga isolated o localized na pagulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon o gabi. Bahagya rin umatras yung ating amihan o northeast monsoon at medyo malayo rin yung ating axis ng shear line. Generally, fair weather po tayo sa malaking bahagi po ng Luzon, kasama na po dyan ang Metro Manila. Kung may mga pagulan man tayo, ito po ay mga isolated lamang o panandaliang mahinang pagulan. Bukas, posible pong makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility itong binabantayan nating sama ng panahon. So yung kanyang trough o extension ay posible pong magdala ng mas mataas na tsansa ng pagulan dito po sa eastern section ng Visayas at Mindanao bukas. Pero sa darating na linggo hanggang Lunes, asahan na po natin ang malawakang pagulan na posibleng idulot nitong ating binabantayan sama ng panahon. Narito naman muli ang ensemble forecast track ng GFS para sa ating binabantayang sama ng panahon. Again, nag-consolidate na nga po ito at mas maganda na ang pinapakita nitong forecast track para dito sa ating low pressure system. Gaya ng inaasahan, posible nga po itong kumilos pa westward o pakanluran patungo dito sa ating mugang bahagi ng ating bansa. Meron tayong general area na posibleng landfall o pagtama sa lupa dito sa northern portion ng Mindanao or eastern section ng Visayas. Maliban dyan, pinapakita rin dito ang pagbagsak ng kanyang central pressure na nangangahulugang paglakas nitong ating binabantayang sama ng panahon. Sa ngayon, hindi po natin ito inaasahang maging super bagyo o malaudet na bagyo. Pero kailangan pa rin natin paghandaan ang malalakas na bugso ng hangin at malawakang pagulan na posibleng idulot nitong ating binabantayang sama ng panahon. Maliban dyan, lalakas din ang ating amihan o northeast monsoon at babalik din ang epekto ng ating tinatawag na shear line. Bukas kapag nakapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, itong ating sama ng panahon, yan po ay medyo malayo pa sa ating bansa pero yung kanyang trough ay magdadala ng mataas na tsansa ng pagulan dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Pero hindi pa po ganun kalawak ang epekto niyan bukas. Pero mula Sunday going to Monday, meron po tayong inaasahang mga malawakang pagulan na posibleng magpabaha dito po sa southern half ng ating bansa. So meron tayong inaasahang widespread rains o malawakang pagulan dito po sa area ng Caraga, kasama na po dyan ng Siargao, maging dito sa rehiyon ng Davao. Magiging maulan din ang panahon natin dito sa hilagang bahagi ng Mindanao, kasama na po dyan ang BARMM. At habang kumikilos itong ating sama ng panahon, patawid sa ating bansa, mas madadagdagan din po yung ating mga pagulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Apektado rin ang mga pagulan at mga pagbugso ng hangin ito pong area ng Eastern Visayas maging dito sa Central Visayas kasabay ng pagtawid nitong ating binabantayang sama ng panahon sa darating na linggo hanggang Lunes. At again, meron tayong inaasahang indirect effect na malayo dito sa Visayas at Mindanao. Yan naman po ang pagbugso o paglakas ng ating amihan o northeast monsoon na posibleng magdala ng mga pagulan dito sa hilagang bahagi ng Luzon, particularly sa eastern section nito
Kasama po dyan ang Cagayan, Cordillera, Isabela, maging dito sa area ng Aurora at Quirino sa darating na Sunday hanggang Monday. Babalik din yung ating shear line na kung saan yan po yung salubungan ng ating amihan o northeast monsoon at ng ating easterlies na posibleng magdala naman ng mataas na tsansa ng pagulan. Dito po sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol region, kasama na po dyan ang Quezon. So again, malayo pa po at nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility itong ating binabantayang sama ng panahon. Sa kasalukuyan nga, maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Gamitin sana natin ang oras at panahon na ito sa paghahanda sa mga posibleng maging epekto sa paglapit nitong ating binabantayang sama ng panahon. At again, as a low pressure area man or bagyo, magdudulot po ito ng malawakang pagulan sa katimugang bahagi ng ating bansa. Paghandaan po natin yan. Mamaya, tabayanan po muli ang ating update para dito sa ating binabantayang sama ng panahon. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.